Aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa hapon na ito. Salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling magtipon-tipon upang magsama-samang manalangin, magpuri, at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, inilalapit po namin sa inyo ang aming layunin. Ang manalangin para sa mga kapatid naming may karamdaman at ang mga naghihingalo. Kayo po, ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap, at Diyos na hindi kailanman nagpabaya sa iyong mga anak. Ipuin niyo po sila, Panginoon. Ipadama niyo po sa kanila ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa mga naghihingalo, O Diyos, naway madama nila ang iyong presensya at kapatawaran. Huwag po silang mawalan ng pag-asa, kundi mapuno ng pananampalataya at katiyakang may buhay na walang hanggan kay Jesucristo. Sa mga pamilya ng mga may karamdaman at naghihingalo, bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, ng kapayapaan sa puso at patuloy na pag-asa. Alisin niyo ang takot at palitan ng pagtitiwala sa inyo. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga tagapagsalita, na ikaw po ang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga salita upang ito'y maging kalakasan at gabay sa bawat makikinig. At sa bawat manonood at tagapakinig ngayong hapon, buksan niyo po ang aming puso't isipan. Naway hindi lang kami makinig, kundi maging aktibong bahagi ng pananalangin at pagkilos para sa aming mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magpalang hapon po sa ating lahat and Merry Christmas. Today, Thursday, December 11, 2025, warmest greetings from the Global Conquest Prayer Ministry, Episode 16. From Mark chapter 11, verse 24 says, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours." Sa Marcos Kapitulo 11, talata 24, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natatanggap ninyo iyon at matatanggap nga ninyo." The Global Conquest Prayer Ministry, GCPM, is an online prayer ministry serving people who are battling with sickness or illnesses and in need of healing and prayer intercession. This is a non-sectarian online platform where we share Jesus Christ to all men, regardless of their religion and belief. We gather prayer requests of our listeners and members of the community and bring their petitions to the Lord Almighty during the live broadcast held every Thursdays from 3 p.m. to 4 p.m. in the afternoon. This intentional ministry is sponsored and produced by our companies, Intermarine Express Lines Incorporated and EAM Customs Brokerage. Sinimulan namin ang ministry na ito 4 months ago, last August 2025, and it is slowly increasing membership and viewership as the days go by. The Global Conquest Prayer Ministry is live streamed every Thursdays, as I've said, from 3 p.m. to 4 p.m. via Facebook group, Global Conquest Prayer Ministry. After the live stream, we download the presentation to YouTube. We are also active on different social media platforms, like our Facebook page, the Global Conquest Prayer Ministry, our YouTube, the Global Conquest Prayer Ministry, and we have 2 active messenger chat groups, Global Conquest Prayer Ministry and Global Conquest Prayer Ministers. We invite our listeners to join chat group 1 and 2 to actively participate in our prayer community. We believe that unwavering faith in Jesus Christ as the greatest healer and the power of prayer with deep faith in God can bring miraculous healing. Napakaraming mga pangako ng Diyos sa banal na kasulatan na nagpapatunay na siyang pinakadakilang manggagamot. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may pananampalataya dahil alam natin, ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa kanyang kalooban.
Ang batayan ng pagdarasal ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat isinasabuhay natin ng mga tagubilin sa Biblia. Marami pong Bible verses that God promised of healing. Magbibigay po ako ng tatlong mga talata na nagpapatunay na ang Diyos ay siya ang pinakadakilang manggagamot. Sa Jeremias chapter 30 verse 17, ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ko ang inyong mga sugat. Mula sa Awit, chapter 147 verse 3, yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. At ang Awit, chapter 103 verses 3 and 4, ang lahat kong kasalanan ay siyang nagpapatawad at anumang sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Kaya manalig lang tayo sa Diyos na buhay at tanging pag-asa sa gitna ng iba't ibang karamdaman at suliranin sa ating mga pamilya, sa ating kapaligiran, sa ating bayan, sa gobyerno at sa buong mundo. Nagpapasalamat din po tayo sa buhay ng bawat isa ngayong hapon. Sa kabila ng kahinaan ng aming mga lupang katawan dahil nga po sa sakit, lalo na po mula po kami sa Ubot Sipon, patuloy natin makakasama ngayong hapon si Reverend Junicio Padel na tagapagturo at tagapagsalita at aming tech assistant na si Miss Ruth Baron at ang inyong lingkod. Ito ay makukumpleto sa masigasig at mainit na pagtangkilik po ninyo tuwing Huwebes ng hapon sa aming live broadcast. Salamat din sa ating GC coordinator, Miss Erica, who keeps our GC vibrant and active every day. Ang ating FB page, Global Conquest, where ministry has 129 followers. Nais po namin na mag-invite pa po tayo ng mga makakasama natin sa ating community of believers. Sa may iba't ibang pagsubok sa pagsanlibutan ngayon, malaking tulong, nakasali tayo ng isang grupo na magpapalakas sa ating pangangailangang spiritual. Sa pagbibigay natin ng kasiyahan sa ating kapwa, ay nagbibigay din tayo ng papuri at kaluwalhatian sa ating Diyos. Itong presentasyon na ito ay pinakamataas na pagpapahayag ng pananampalataya sa kabutihan ng Diyos sa kanyang plano at mga layunin. Manalangin po tayo. Lord God, please override all our preparations this afternoon. Guide our speaker, Reverend Junicio Padel, as he will share to us thy word. And may your Holy Spirit be upon us, and may our prayers reach your holy throne of grace. Amen. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him. He is exalted forever, exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise him. He is exalted forever, exalted, and I will praise his name. He is the Lord, forever his truth shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name.
Magandang hapon ho sa ating lahat. Purihin natin ang ating Panginoon sa umagang ito. At muli ho tayo live at makapanalangin ho para sa ating mga kaibigan, mga kapatid na may karamdaman. Pero bago po tayo manalangin ay magkaroon po tayo ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Again, ako po ay humihiling na i-like niyo po ito, i-share niyo po, at mag-comment po kayo. Kung meron na kayong mga gustong request, pwede ho kayong mag-comment po dyan nang sa ganun ho ay maisama ho natin ang inyong mga request sa panalangin. Sige po, ang atin hong pag-uusapan ho ngayon ay nasa Mateo chapter 15 verse 29 to 31. At ganitong sinasabi po, no? Pag-alis doon, Mateo 15:29 to 31, pag-alis doon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Ang mga tao nang makita nilang nagsasalita ang mga pipi, gumagaling ang mga pingkaw at nakakalakad ang mga pilay at nakakakita ang mga bulag at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. So, purihin natin ang Panginoon. Ano? So, ito yung isang pagpapagaling ng ating Panginoon sa lugar ng Decapolis. Pagpapagaling ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang mga taong may karamdaman, lalo na yung mga maluba o matagal nang may sakit, ay madalas na humaharap sa iba't ibang hamon na nakaka-apekto sa kanilang physical, sa kanilang emotional, social, at financial na kalalagayan. Ang kanilang sitwasyon ay kinikilala ng patuloy na pag-aangkop at pangailangan ng maraming uri ng sistemang sumusuporta. Sa mga naunang verses dito sa chapter 15 ng Mateo, makikita natin na nagkaroon ng conflict ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga katunggali, mga kaaway ng ating Panginoon. Tinuruan niya din dito ang kanyang mga alagad. Dito sa Matthew chapter 15. At dito ay pinaglingkuran din niya ang napakaraming taong mga nangangailangan. Ito ang pattern sa panahong ito ng pag-withdraw. Ang pinakadakilang concern ng ating Panginoong Hesus ay ang katotohanan at ang pagmamahal. Truth and love. Ito yung pinaka-concern ng ating Panginoon. Kaya, tinuturuan niya ang mga Jewish leaders, yung mga Hudyo, ng tungkol sa katotohanan na inilantad din niya ang kanilang mga pagkukunwari. Yung mga Hudyo ay ibig turuan ng Panginoon at ihinayag din niya yung mga pagkukunwari ng mga Jewish leader. Ipinakikita niya ang kanyang pagmamahal sa mga hintil sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Kagaya natin mga Pilipino, ang ating Panginoon ay handa siyang tumugon sa ating mga pangangailangan. Handa niya tayong mahalin. At sa ating pag-aaral sa dalawang concern ay maunawaan natin ang mensahe ng chapter na ito. Maunawaan natin ang mensahe ng chapter na ito. Ang mga may sakit at may mga kapansanan ay pinapagaling ng ating Panginoon. Umalis ang Panginoong Hesus mula sa hangganan ng Tiro at Sidon at nagpunta siya sa rehiyon ng Decapolis. Ang Decapolis ay kasama sa 10 cities na nasa liga at binigyan ng pahintulot ng Romano na makapag-imprenta ng kanilang sariling barya.
Kasama itong Decapolis na binigyan, inapprove ng mga Romano na mag-imprenta ng kanilang sariling barya, magpatakbo ng kanilang sariling hukuman, at magkaroon ng sariling hukbo o mga army. Inalaw po nila ito. 10 city po ito, kasama po ang Decapolis. At ito ay teritoryo ng mga Gentiles. Ang karamihan sa Decapolis ang nakatira doon ay mga Gentiles. Pinagaling ng Panginoong Yesus ang lalaki doon na isang pipi at bingi. Sa Marcos chapter 7, verse 31 to 37, makikita natin yan. Pinagaling ng ating Panginoon. At kahit na pinagbilinan ang taong yun na manahimik, ngunit siya at ang kanyang mga kaibigan ay ibinahagi yung himalang ginawa ng ating Panginoon. Kaya po lumaganap ang balita tungkol sa pagpapagaling ng ating Panginoon. At ito ang naging dahilan kaya nagtipon ang napakaraming taong may sakit. Kasama dito yung mga pilay, mga bulag, mga pipi at mga lumpo. Nagtipon-tipon sila sapagkat nabalitaan nila ang pagpapagaling ng ating Panginoon. Sila ay pinagaling ng ating Panginoong Hesus at ang mga hintil ay nagpuri sa Diyos. Nung sila ay pinagaling, sila ay nagpuri sa Diyos. Ito ang magandang bagay na dapat pakakatandaan natin. Sa tuwing may ginagawang Diyos sa buhay natin, dapat nating papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon. Ang sabi ng Mateo chapter 15 verse 31, na ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumagaling ang mga pingkaw, nakakalakad ng mga pilay at nakakakita ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Ano po, ito yung maganda na dapat nating gagawin at hindi natin kakaligtaan. Sa tuwing may gagawin ng Diyos sa buhay natin, marapat lang na pasalamatan natin ang Diyos. Papurihan, pasalamatan natin siya. Palagi kong sinasabi, kapag gumawa ang Diyos sa buhay mo, huwag mong kalilimutang magpasalamat sa Diyos. At ito ang ginawa ng mga tao doon sa Decapolis. No? So, sila ay nagpasalamat. Alam nyo, wala tayong magagawa. Ngunit ang pambihirang contrast o pagkakaiba dito between Gentiles and Jewish leaders na nakakaalam ng mga kautusan ng lumang tipan. Ang mga Gentiles ay pinupuri ang Diyos ng Israel, ngunit ang mga leaders ng Hudyo, sinasabi nila na si Jesus ay kasama ng mga demonyo, kasama ni Satan. Ito po yung contrast dito eh. Ito po, yung mga Jewish leaders, nakakaalam sila tungkol sa katotohanan. But, ang ginagawa nila, pinaparatangan pa nila si Lord na di umano ay kasama ng mga demonyo at ni Satan. Samantalang ang mga hintil na hindi walang masyadong nalalaman tungkol sa salita ng Panginoon, nung nakita nilang pinagaling sila, sila ay nagpupuri sa ating Panginoon. Sila ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Hindi nagbunga ng pagsisisi ang mga himala ng ating Panginoon sa mga lungsod ng mga Hudyo. Gumawa ang Panginoon ng himala pero wala lang. Parang mga Pilipino. Marami nang ginagawa si Lord sa buhay natin pero wala lang, pinapalampas natin. Ngunit ang mga hintil, nung sila'y pinagaling, sila ay nagpasalamat sa Diyos. Sila ay nagpasalamat. So, ito po ang pinapakita. Anong aral po ang pinapakita dito sa atin, sa ating teksto? Una, ipinapakita nito sa atin na si Jesus ay may kapangyarihang magpagaling. Si Jesus ay may kapangyarihang magpagaling. Kaya ngayong hapon, anuman ang iyong karamdaman, anumang merong kang suliranin o kinakaharap, si Jesus may kapangyarihang magpagaling. Ang mga talata na binasa natin ay nagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus na siya ay mapapagaling niya anumang sakit meron, anumang karamdaman, anumang suliranin meron tayong kinakaharap. Sapagkat pinapakita natin sa atin dito na si Jesus ay may kapangyarihang magpagaling. Ikalawa na pinapakita rito, ang kahalagahan ng pananampalataya.
Alam nyo, ang pananampalataya ay ah, isa itong bagay na tinitingnan ng Panginoon sa buhay natin upang gumawa siya ng himala, ng milagro sa buhay natin. Ang mga taong lumapit kay Jesus ay may pananampalataya. Nananampalataya sila na sila'y mapapagaling, kaya sila'y lumapit kay Jesus. At ito ang nagbigay ng pag-asa sa kanila at sila ay nakaranas ng kagalingan. So, ang pinapakita, ikalawa nito, ang kahalagahan ng pananampalataya. Ang kahalagahan ng pananampalataya. Ikatlo na pinapakita dito, ang pagmamahal at habag ng Diyos. Ang pagmamahal at habag ng Diyos. Ang mga talata ay nagpapakita ng pagmamahal at habag ng ating Panginoon sa mga taong nangangailangan at ang kanyang pagtugon sa kanilang mga pangailangan. Alam nyo, ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin. Kaya nga kung lalapit tayo sa Kanya, tiyak na tutugon ang ating Panginoon. Ang ika-4 at huling pinapakita na mensahe dito, ang pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Ang mga tao sa mga talatang ito ay nagdala ng kanilang mga mahal sa buhay kay Jesus. At ito ay isang halimbawa ng pagpapakita ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya nga, palagi kong sinasabi na itong ating ginagawang ito, kung maaari, i-share po ninyo ito sa mga friends po ninyo. Sapagkat sa ganong diwa, may papakita natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Baka gamitin kasi ang gawain ito upang sila ay matugunan ang kanilang mga pangangailangan, upang makamit nila ang kagalingan, bunga ng kanilang karamdaman sa pamamagitan ng pagbabahagi natin, pamamagitan ng pag-share natin, sapagkat ito ang pag-share natin ay para bagang pagmamahal natin ito sa ating kapwa. Kaya ngayong hapon, ipinapakita ang Diyos ay makapangyarihan. Kung nagpagaling siya sa Decapolis, magpapagaling siya sa Pilipinas. At kahit saan ka naroon, kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. Sapagkat si Jesus, sa Kanya ay walang imposible. Ang imposible sa tao, sa Kanya ay walang imposible. Si Jesus, ang pinakadakilang manggagamot, at siya ay tumutugon sa ating mga pangailangan. Sa ganitong diwa, magpatuloy tayo, maglingkod, at lumapit sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako pinili mo rinalagay.
Okay po. So, magpatuloy po tayo at tayo po ito ang ating pinaka-concern, ang manalangin po tayo sa ating Panginoon. Sige po, magtiwala po tayo sa ating Panginoon at yung nagpagaling ng mga himala doon sa Decapolis, ito rin ang magpapagaling dito sa ating bansa. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, ngayong hapon, patuloy kaming lumalapit po sa inyo. Ipinagkakatiwala po namin ang mga pangalang ito na may mga karamdaman. O Diyos, nagtitiwala kami ngayong hapon kung paano niyo po pinagaling ang mga maraming may karamdaman sa lugar ng Decapolis, Panginoon. Lord, dinggin mo ang aming panalangin sa hapong ito. Tinatas namin si Christian Cagayan. Lord, he is suffering from stroke due to aneurysm, Panginoon. Nagpipray po kami para sa kanya ng complete healing at matagumpay na operasyon po, Panginoon. Salamat po sa inyo. Si Gia Matias, patuloy namin hinihiling po sa inyo ng ang restoration ng kanyang memory, Panginoon. Kinakansela po namin ang memory lapses sa buhay niya in the mighty name of Jesus. Panginoon, pinapanalangin namin si Maria Adela Digman, Panginoon. Siya ho ay merong brain cancer, Panginoon. Lord, tulungan mo po siya. Sa ngayon po ay nagpiprepare siya ng chemotherapy, Panginoon. Palalakasin mo ang kanyang pangangatawan, Panginoon. Lord, salamat. Si Nanay Asuncion Bolaño, nananalangin din po kami sa kanyang Alzheimer disease, Panginoon. Lord, tulungan niyo po siya, Panginoon. Ang mga kapatid namin na mga stroke patient, Panginoon, tulungan niyo po ang kapatid na Jennifer Nazareno, Basilisa Marcelo, Rolando Salazar, Panginoon, si Mariel Amian, at Ronnie Agtang, Panginoon. Nananalangin po kami sa pamamagitan ho ng iyong tulong. Lord, idampi niyo po ang iyong mga kamay, ang iyong pong kamay sa kanila, Panginoon, upang maranasan nila ang kagalingan sa kanilang stroke condition, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Si Dr. Charmaine Sistosonario, Panginoon, patuloy ang aming panalangin sa kanya, Panginoon, sa kanyang pagpapatuloy ng kanyang chemotherapy, Panginoon. Tulungan mo po siya, Panginoon, na siya ho ay mapagaling, Lord, sa kanyang breast cancer. I pray, Father, ina-apply ko po ang iyong banal na dugo sa kanya. Lord, si Linda Dayawan, Panginoon, meron din siyang breast cancer. O Lord, maging si kapatid na Carol Cabe, Panginoon, nagpipray po kami, Panginoon, sa kanyang breast cancer, Panginoon. Biyayaan mo po sila, Panginoon, pagagalingin niyo po, Panginoon. Ina-apply po namin ang iyong banal na dugo sa kanila, Panginoon, right now, Lord. Si Ivy Ramos, patuloy ang aming panalangin sa kanyang problem, sa kanyang pancreas, Lord. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming kaeskwelang ito, si Ivy, Lord. Tulungan mo po siya. Gagabayan mo po siya, Panginoon. Pagagalingin mo siya. Ibabangon mo siya sa banig ng karamdaman, Panginoon. Si Ida Abong Esmeralda, Panginoon. Pinapanalangin din po namin siya sa kanyang kidney disease, Panginoon. Tulungan mo po siya. Palakasin, pagalingin mo po siya. Lord, si Antonio Mendoza, Panginoon, nagpipray din po kami sa kanyang problem, sa kanyang colon cancer. Tulungan mo po siya. At yung iba pang mga komplikasyon, Panginoon, biyayaan niyo po siya, Panginoon. Gabayan niyo siya, Panginoon. Si Baby Elijah Carino, patuloy ang aming panalangin, Lord, na maging pumabor sa kanya ang magiging test, Panginoon. Lord, gabayan mo po siya, Panginoon. Pagagalingin niyo po. Ganon din si Baby Amos. Tulungan mo po siya na lumaking malusog, Panginoon. Lord, purihin ka, Panginoon. Si Christopher Martinez, Panginoon, patuloy namin pinapanalangin sa inyo ang kanyang paningin. Lord, gabayan niyo po siya, Panginoon. Tulungan mo po yung mga test na gagawin sa kanya, Panginoon, ay pumabor po sa kanya, Panginoon. Ganon din si Joel Corpus, Panginoon. Nananalangin kami sa inyo, Panginoon, para kay Joel, Panginoon. Yung inyong God's protection, Panginoon, lalo na sa kanyang pagkatrabaho as driver, na kailangan po niya, Panginoon. Gabayan mo po siya.
Lord, papanauliin niyo po yung malinaw na paningin niya, Panginoon, na ginagamit niya. Salamat sa inyo. Lord, si Francisco Valdez Basilio, pinapanalangin po namin ang kanyang na siya'y mapagaling sa kanyang heart attack, Panginoon. Pagalingin mo po siya sa kanyang pag-undergo ng chemotherapy, Panginoon. Palalakasin mo po siya, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon, sa hapong ito. Ang aming kapatid na si Naida Baron, pinapanalangin din po namin siya sa kanyang heart valve disease. Tulungan mo po siya. Kayo po ang siyang kikilos sa buhay niya, Panginoon. Sa aming kapatid na si Naida Baron, Panginoon. Kayo magsusustain ng pangailangan din niya, Panginoon. Si Benelin Perez, Panginoon, patuloy namin inihiling po sa inyo. Siya ho ay nag-undergo ng immunotherapy, Panginoon. Gabayan niyo po siya, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang aming kapatid na ito, Panginoon. Biyayaan niyo po, Panginoon. Ina-apply namin, Panginoon, para sa kanya ang iyong pangalan, O Diyos. Si Gloria po na share, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon. Meron siyang stomach pain, Panginoon. Lord, pagalingin mo po ang aming kapatid na ito. Si John Patrick Meman din, Panginoon. Patuloy ang kanyang stomach hyperacidity. Tulungan mo po siya gabayan, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo. Si Jennifer Meroy, Panginoon. Pinapanalangin po namin ang kanyang ovarian at ang kanyang colon operation. Panginoon, tulungan mo po siya. Maranasan niya ang pagpapagaling po ninyo, Panginoon, ang iyong biyaya. Lord, si Esmeralda Acebo, Panginoon, meron din siyang back pain at high blood pressure. Panginoon, biyayaan mo po ang inyong anak na ito, Panginoon. Pagagalingin mo po si Esmeralda, Panginoon. Lord, salamat pa sa inyo, Panginoon. Si Amelia Perdido, Panginoon. Lord, meron siyang lumbar pain. Tulungan niyo po ang kapatid naming ito, Panginoon. Paggalingin mo, Lord, nawa ang patuloy na mag-develop, bumuti ang kanyang kalalagayan. Ganon din si Carosel Bediones Garcia, Panginoon. Meron siyang spinal surgery, Panginoon. Tulungan mo po siya. Biyayaan mo po siya, Panginoon. Lord, kasangkapanin niyo po ang mga doktor, Panginoon, na titingin, gagabay sa kanya. Purihin ka, Panginoon. Patuloy namin pinapagaling sa inyo. Pinatas sa iyo ang mga kapatid namin na may mga karamdaman, si Punat Ubo, Panginoon, si Baby Samara, Panginoon, ipuin niyo po siya, pagalingin niyo po siya, Panginoon. Ang iyong lingkod, si Ginang Lenny Meman, Panginoon, merong mga ubo at sipon. Ang ati Opelia Valencia, Panginoon, kayo po ang siyang kumilos po, Panginoon. Kasangkapanin niyo po yung mga tinitake po namin upang maibsan ang aming mga ubo at sipon, Panginoon. Salamat. Ganon din si Mary Lou Lustina, Panginoon, at si Romel Lustina. Panginoon, sinasaway namin ang ubo at sipon sa kanila, Panginoon. Lord, ina-apply namin ang iyong banal na dugo, Panginoon. Si Pastor Elmer Carino, patuloy ang aming panalangin sa kanyang cellulitis, Panginoon, sa kanyang dalawang binti. Tulungan mong maghilom ito by your blood, Jesus. Lord, si Gaga Gallego, Panginoon, tulungan mo po, bigyan mo siya ng kalakasan sa kanyang pisikal na katawan. Lord, tinatas din namin sa iyo ang nanay Conchita Abilar, Panginoon. Tulungan mo po siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng mahaba pang buhay, Panginoon, at kalakasan. Lord, tinatas namin ang aming kapatid na Alma Cruz, Panginoon. Kayo pong nakakabatid ng kanyang karamdaman. Paggalingin niyo po siya. Lord, hipuin mo po siya ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Salamat. Ganun din si Benjamin Gorospe, Panginoon. Tulungan mo po, paggalingin po ninyo, Panginoon, siya sa kanyang karamdaman. Nagpe-pray din po kami sa mga staff ng Intermarine Space Line at MCB. Patuloy niyong panatilihin ang kalakasan at kalusugan at yung patuloy na pag-cover niyo, Panginoon. We are also praying for MCB Intermarine, Lord, for sponsoring dito sa platform na ito. Patuloy na pagpapalain niyo, Panginoon. Pasaganain niyo po at kayo magbibigay ng maraming client, Panginoon, na mapaglilingkuran din po nila. Purihin ang iyong pangalan. Tinatas din po namin sa inyo ngayong hapon ng aming bansa. Kayo po ang siyang kikilos
manguna. Tulungan niyo po, Panginoon, yung mga gumagawa ng katiwalian na sila po ay masupil, sila po ay mahuli, Panginoon. At dagdagan niyo pa ang mga pinuno po namin na magpupush upang mapabuti, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon. Lord, ingatan niyo po yung mga pinuno po namin na walang ibang hangarin kung hindi ang paglingkuran ng aming bansang Pilipinas, ang aming mga minamahal na Pilipino. Lord, ingatan niyo po, Panginoon. Kinakansela namin ang mga threat sa kanilang mga buhay, Panginoon. Nagdi-declare kami ng proteksyon at Lord, tulungan mo kaming matuto na harapin at lumagay palagi sa tama. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Tulungan mo rin po kaming makilala namin kayo. Ang aming mga kababayan, tulungan niyo po na makilalakan nila bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas bago lumipas ang 2025, Panginoon. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri namin ang iyong pangalan at naniniwala kami na diringgin niyo po ang aming panalangin dahil inihiling po namin ito kay Jesus na naghandog ng buhay para sa amin. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you po sa ating lahat, sa ating mga kasama, sa ating Global Conquest Prayer Community. Salamat for being with us this afternoon. And as we keep mentioning, this is activity is a great testimony that God is the source of life and healing. When we pray with faith and believe in the power of the divine to perform a miracle and express trust in God's will. Sa mga nanood sa aming live stream, maraming salamat po. Sa makikinig din sa aming downloaded presentation sa YouTube. Thank you in advance. Salamat po sa mga kapatid namin na si kapatid na Luz Padel na Launan, si Pastor Virginia Sriban, si Pastor Geoffrey Javier Domingo of Madarulog, Tugigaraw sa Cagayan. Salamat po. Christy Abilar, Ana Hilado de Leon, Reverend Atanasio Ilac Jr. from Claveria, Cagayan. Salamat po. Si Vicky Galicia, Cheryl Capua, si Maring Ami Perdido, ang aking kaibigan na si Milagros Johnson at ang aming very, very beautiful GC coordinator, Miss Erica Marie Raet. So we would like also to announce that this will be our last live broadcast for December. As we are preparing for many activities during the Christmas holidays. And our next live broadcast will be on January 8, 2026 at 3 to 4 p.m. in the afternoon. Again, pakiusap po namin na please follow and share our Facebook page, Global Conquest Prayer Ministry. Pakidagdagan po ang ating share no, para sa ganon. Kasi hindi po tumataas yung ating members 129 pa rin for 2 weeks na. So please help us, relay this information, this good community to others as well. So, sa mga, kaya sinasabi natin, no, pwedeng isulat sa mga names po sa comment section. At ganun din sa GC, masaya na po ako dahil we're having a very live and vibrant community. Salamat sa mga panalangin niyo po. Nagkasakit nga po kami ng ating pastor almost 2 weeks ago at nakakataba po ng puso na kayo mismo po ang nananalangin po sa amin. At napakabuti nga ang Diyos sa atin, no? We see a lot of healings in this community. At again, as I've said, ang Diyos ay napapurihan din sa ating pagbibigay ng panalangin sa ating kapwa. Siya po ay nalulugod din sa ating ginagawa. So kami po ay nagpapasalamat. Merry Christmas, everyone. Next week po, aking birthday. Invite namin po kayong lahat na makapunta po sa aming maliit na handaan. No? Sa December 20, 2025 po. So, kayo po ang ating mga members in the community. I hope we have separate celebrations. I just don't know how. But may the Lord give us time and opportunity to meet with each other face to face very soon.
So Merry Christmas from our family to yours, from the management and staff of Intermarine Express Lines Incorporated and EAM Customs Brokerage. We wish you all a very Merry Christmas and a prosperous New Year 2026. See you again next year, January 8, 2026, as we will continue our 17th episode of the Global Conquest Prayer Ministry. To God be all the glory. Bye! Merry Christmas po. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me, as great things I have done. And now you gently break me to lovingly you take me and hold me as my father and mold me as my maker. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, and as long as I keep my face, you're walking the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. Who am I to serve? I know I don't you, and that's the part that burns in my heart and keeps me held on. I ask you how many times you pick me up when I'm letting you down, and each time I will fall short. How far will forgive bound? And you answer the love, and as long as you seek grace, the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power, my daily sufficient